Magandang umaga muli sa bawat isa. Salamat sa Panginoon at tayo'y nagtipon muli sa araw na ito. Tayo po'y dadako sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Last week, ating narinig yung unang bahagi ng ating pag-aaral patungkol sa nakapagliligtas na katugunan na inaalok ni Kristo. At ito yung pagsisisi sa kasalanan or yung repentance towards God. Ipinaliwanag niya doon yung patungkol sa huwad na pagsisisi at yung tunay na pagsisisi. So sana naunawaan natin yung mga bagay na yun dahil yun ay mga mahahalaga, crucial elements to salvation. At ngayon naman, ating pag-aaralan yung ikalawang bahagi nung verse ng pag-aaral na to. So yun, yung last week is yung una, yung part 1 at this one is the part 2, yung pananampalataya. So pagsisisi at pananampalataya. Ito yung second part, ang pananampalataya. At tayo bumasa sa aklat ng mga gawa sa chapter 20 verses 20 hanggang 21. So, itong passage na ito, this is the third missionary journey ng Apostle Paul, ng ating Apostle Paul. So, sa kanyang paglalakbay patungo sa Jerusalem, ito malapit na siya sa huling bahagi ng kanyang misyon. Naglakbay siya papuntang Jerusalem at sa kanyang paglalakbay papuntang Jerusalem, on his way, dumaan siya sa Melito, at doon ipinatawag niya yung mga elders ng Ephesian Church at meron siyang mga ilang tagubilin sa kanila. At ito nga yung kanyang ipinahayag doon sa mensahe niyang yon. Sabi niya sa verse 20, "Hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na kapakipakinabang at hayag na nagtuturo sa inyo at sa mga bahay-bahay na nagpapatotoo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego tungkol sa pagsisisi, tungkol sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo." Ay po muna yung manalangin. Salamat po Diyos sa pagkabasa ng iyong salita. Nawa Panginoon, yung paghahayag ng iyong salita sa umagang ito, ikaw po ang manguna nito. Gawin mo lamang po akong instrumento upang may pahayag ang iyong mensahe. At nawa Panginoon, ibigyan mo po kami Panginoon ng focus ng pag-iisip, ng pakikinig sa salitang ito, sa mga mensahe mo upang kami po'y makinabang dito. Nawa Panginoon, tanggalin mo ang anumang mga balakid sa aming pakikinig, anumang mga hindrances, anumang mga balakid o Diyos upang maunawaan namin ang iyong salita. Salamat po Diyos. Ito po ang aming sinasamot, dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tulad nga ng pangyayari sa pangangaral ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagmiministeryo at maging sa pagmiministeryo ng kanyang mga apostol, ipinapahayag nila paulit-ulit at ito yung talagang tema ng kanilang pagpapahayag ng kanilang pangangaral is yung pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Hesus. Pananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. So ang pagsisisi at pananampalataya ay dalawang mahalagang elemento tungkol o tungo sa kaligtasan. So kung wala nito, walang kaligtasan. Hindi rin masasabi ng sino man na siya ay nagsisisi pero hindi siya nananampalataya or sa kabaliktaran. Kailangan pareho meron ito. Hindi rin masasabi ng isa na siya ay nananampalataya pero hindi naman siya nagsisi. So both of these elements of the gospel is mahalaga. Ito ay kailangan. Hindi pwede yung isa lang. So ganun na lamang kahalaga, di ba? Yung kung ito naging sentro ng ministeryo ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga apostol, ganun na lamang ito kahalaga. At kaya dapat hindi ito mawala ngayon sa pangangaral
ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sa kasalukuyan, hindi ito dapat mawala. So, anong naging problema sa pangangaral ng ating Panginoong Hesus at ng kanyang mga apostol? Di ba makikita natin doon yung mga response ng mga tao is hindi sila nagsisisi. Hindi rin sila nananampalataya. Ito yung problema na kumbaga naranasan or naengkwentro ng ating Panginoong Hesus at ng kanyang mga apostol. At hindi ito bago sa atin. Ito rin yung patuloy na nangyayari sa kasalukuyan, yung hindi pagsisisi at hindi pananampalataya ng mga tao sa kasalukuyan. At nawa, sa umagang ito, makita natin yung kahalagahan nitong dalawang elementong ito, specifically yung pangalawang elemento, ang pananampalataya. So, yung pagkakasala ng pananampalataya or unbelief. Kailangan nating marinig ito sa umagang ito upang makita rin natin yung totoong pananampalataya. So bago natin tignan ang nakakapagligtas na pananampalataya or yung saving faith, atin munang tignan ating munang pag-aralan ang patungkol sa huwad na pananampalataya. So hindi pala porke nananampalataya, sabihin ng isang tao nananampalataya siya. Hindi pala ibig sabihin nito ligtas na siya. Dahil meron palang huwad na pananampalataya. So, meron tayong dalawang punto sa umagang ito. Yung huwad na pananampalataya at yung totoong pananampalataya. Yung huwad is yung counterfeit. Pag sinabing counterfeit, parang totoo. Di ba? Para siyang totoo, nahahawig siya sa original. Pero parang totoo lang, hindi siya totoo. So, sa huwad na pananampalataya, meron tayong titignan na tatlong klase ng huwad na pananampalataya rin. So, una is yung deceptive faith or ito yung mapanlinlang na pananampalataya. Deceptive. Ito yung mapanlinlang. So, ano nga ba itong mapanlinlang na pananampalatayang ito? So, sa ibabaw, ibabaw nitong pananampalatayang ito, para siyang totoo. It seems para siyang talagang kahawig ng original. So, itong mga nagsasabi ng pananampalatayang ito, sila yung parang mabait din. Sila yung nagsasalita din ng magaganda. Nagsasabi rin sila ng God bless you. Nagsasabi rin sila ng marami pa. Manalangin tayo. Pero hindi ito ibig sabihin na ito yung nakakapagligtas na pananampalataya. So mag-ingat po tayo dito. Sila yung madalas siguro nakakasama na ng mga true believer at na-adapt na nila yung pananalita, yung pamumuhay ng mga totoong mananampalataya. Pero ang sinasabi doon is parang mananampalataya lang. Hindi talaga totoong pananampalataya yung kanilang tinataglay. So sino ang makikita nating example dito sa Biblia patungkol dito? So makikita natin ito sa Acts chapter 18, chapter 8 verse 13. Sino yung naiisip natin na example nito? Sa Acts 8:13 merong isang example dito. Si Simon Magos. Si Simon Magos, kung titignan, kung pagbabatayan yung kanyang panlabas na attitude towards faith, mukhang totoo yung kanyang pananampalataya. His profession of faith is very plausible, but there is no fruit. Basahin nga natin yung Acts 8, chapter 13. Sabi dito, maging si Simon mismo ay naniwala at pagkatapos mabautismuhan, nanatili siya kasama ni Felipe, namangha siya ng makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa. So,
ito, kasama niya sila Philip. Tinanggap siya sa iglesia. Siguro magaling talagang sumagot. Naipapahayag niya yung na-articulate niya yung totoong pananampalataya sa Ebanghelyo. Kaya, di ba, napaka-deceptive. Tinanggap siya sa iglesia. Yung ibang mga iglesia kasi ngayon walang mga pagtanggap na ganon. But yung talagang totoong iglesia, may mga interview na nangyayari para makita or ma-examine kung totoo nga ba yung pagpapahayag niya ng kanyang profession of faith. At syempre, dapat makita doon yung bunga ng pananampalataya rin. So, ganun si Simon Magus, para siyang totoong mananampalataya. Nabautismuhan din siya. Natanggap siya sa church. At yung pribilehyo ng isang member of the church, tinatanggap din niya. But kung ano yung meron siya is puro lamang intellectual faith or yung deceptive faith. So it is the most deceptive kind of faith. He can articulate the gospel true and true, but it does not spring from a change of heart. So ito'y palabas lamang, paimbabaw lamang, or ano lamang yung nanlilin lang lamang yung kanyang pananampalataya. So paano lumabas yung kanyang paano nakita yung hindi niya talaga pananampalataya? Di ba? Kung alam natin tong kwentong to, nakita niyo yung kamanghamanghang ginawa ng mga apostol, yung ginawa ng banal na espiritu, at nag-alay siya ng salapi sa mga apostol upang magkaroon din siya ng ganong kapangyarihan. Pero sinabi sa kanya ni Apostle Peter sa Acts 8:21-22, sinabi niya rito, wala kang bahagi ni karapatan man sa bagay na ito, sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya't pagsisihan mo ang kasamaan mong ito, manalangin ka sa Panginoon at baka sakaling ipatawad sa iyo ang hangarin ng iyong puso. So, ang mapanlinlang na pananampalataya, hindi ito magtatagal. Makikita at makikita ito. Tulad nga ng di ba, ng ginto. Sa labas na paningin natin, hindi natin manonotice yan agad. Unless ipadaan ito sa apoy, makikita yung puro at hindi. So, yung mapanlinlang na pananampalataya, makikita ito sa pamamagitan ng pagdaan sa mga pagsubok. So, mag-ingat tayo dito sa mga mapanlinlang na pananampalataya. Examine ourselves in light of this teaching. Ang ikalawang klase naman ng huwad na pananampalataya, yung historical faith. Ito, mas advanced ng konti kaysa doon sa deceptive faith. So ito, medyo magaling na to sa Bible. Magaling na sa Bible stories. Historical faith. So he studied the Bible, meron siyang strong grasp or meron siyang advanced knowledge patungkol sa Biblia at sa mga nilalaman nito, yung mga katotohanan nito. Meron din siyang conviction na ito ay totoo. May conviction siya na totoo yung nilalaman ng salita ng Panginoon. Maaring na rin siya, may hanay sa mga Bible scholar. Talagang yung may intellectual siyang kaalaman. Advanced na yung intellectual niyang kaalaman patungkol sa salita ng Panginoon. Maaring nakikipagsalungatan na rin siya, nakikipagdebate na rin siya sa mga hindi naniniwala sa pananampalatayang Kristyanismo. But hindi pa rin ito katunayan na ito isang tunay na pananampalataya dahil meron ngang mga ganitong pangyayari. Maaaring napakarunong ng isang tao pagdating sa divine truths of the gospel or yung salita ng Panginoon, but it's not assurance na ito'y totoong pananampalataya. So, ganito yung kalagayan ni Apostle Paul nung una, di ba? Napaka-religyoso niya or napaka matuwid niya pagdating sa pagpapatupad o pagsunod sa kautusan. Pinersecute pa nga niya yung mga Kristiyano ng mga unang panahon. Siya yung dakilang persecutor ng mga Kristiyano nung mga unang panahon, di ba? So siya yung example
pagkakaroon ng historical faith. Sa Acts chapter 24 verse 14, basahin natin. Acts 24 verse 14, sinasabi doon, ngunit ito ang inaamin ko sa iyo, na ayon sa daan, ito yung mga Kristiyano, tawag sa mga Kristiyano nung una is yung daan or the way, na kanilang tinatawag na sekta, ay sinamba ko ang Diyos ng aming mga ninuno, na pinaniniwalaan ang lahat ng bagay na alinsunod sa kautusan o nasusulat sa mga propeta. Pinaniniwalaan niya ito, yung mga nasusulat sa kasulatan at sa mga itinuturo ng mga propeta. So ganun ang kalagayan ng pananampalataya ni Apostle Paul nung una bago pa siya ma-convert. At isa pang example dito si Agrippa, yung kausap din ito ni Apostle Paul sa pagpapahayag niya, pagpapaliwanag niya patungkol sa mga akusasyon sa kanya, nagpapaliwanag siya. Sa Acts chapter 26 verse 27, si Agrippa, sinasabi dito sa verse 27, Haring Agrippa, naniniwala ka ba sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka, sabi ni Paul. Alam niya na si Agrippa ay believer. Believer but not true believer. Believer pero kulang or hindi nakakapagligtas na pananampalataya yung kanyang tinataglay. So, marami nito ngayon. Maraming nagsasabing sila'y mananampalataya, magaling sa Bible, magaling sa kasulatan, but tunay nga bang tinataglay ang totoong pananampalataya? So muli, pagsusuri ito sa bawat isa sa atin. At ikatlong klase ng huwad na pananampalataya, yung una is yung deceptive faith, ikalawa yung historical faith, ikatlo yung enlightened faith. Aba, matindi tong enlightened faith na to. This one can articulate the blood and righteousness of Christ or the heart of the gospel. Nakikita niya yung liwanag. Nakita na niya yung liwanag, kaya nga siya enlightened. Enlightened na siya. Pero nakita niya yung liwanag, hindi siya pumasok sa liwanag. Yun ang kakulangan nitong huwad na pananampalatayang ito. Nakita niya yung liwanag, pero hindi siya nakapasok sa liwanag. Nagkulang. Anong nagkulang sa kanya? So, kung alam na marami na siyang katuruan, katulad ng deceptive faith, yung pagkilos niya, yung pananalita niya, yung karunungan niya, meron na eh. But, pagdating, na-enlighten pa nga siya. Nakita niya yung ibang mga kilos ng ating Panginoon, ng banal na spirito, pero nagkulang siya ng pagtitiwala pagdating sa Panginoon, na yung kaligtasan is nangyayari, pinapahayag or tinataglay ng ating Panginoong Hesukristo. He still clings on himself and his good works. So, kung dun sa huwad na repentance naman is nagsisi lang, tumalikod sa pagkakasala, pero tumigil lang siya doon. Wala siyang pinatunguhan. So ito yung nagkulang. Katulad din nito, yung huwad na pananampalataya. Meron siyang karunungan, meron siyang kaalaman, advice yung karunungan niya, but he clings on himself, on his good works para sa kanyang kaligtasan. Hindi siya nagtiwala doon sa sinasabi ng Ebanghelyo na manampalataya sa Panginoong Hesukristo. So advanced faith nga ito, katulad ng sinabi ko, dahil ipinakita na ng Panginoong Hesus sa kanya, ipinakita na ng Panginoon yung ibang mga kababalaghan or mga himala na nangyayari nung una. So he was enlightened, pero tinalikuran pa rin niya ang katotohanan dahil mas mahal niya ang mundo. Mas mahal niya ang mundo. Marami siyang nalalaman, pero mas mahal niya yung mundo at hindi siya tumungo sa ating Panginoong Hesukristo. Sa example nito si Demas. Iniwanan niya yung ilang mga apostol at bumalik siya sa mundo. 'Di ba? Example dito si Demas. At
isa pang example is yung sa Hebrew chapter 6 verse 4 to 6. Tingnan nga natin to. Hebrews chapter 6 verses 4 to 6. Basahin natin. Sabi rito, sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Nalasap niya to. Naranasan niya to. At pagkatapos ay tumalikod, ay muling panumbalikin sa pagsisisi, yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. So, itong klase ng huwad na pananampalataya ito, enlightened faith, akala nila mananampalataya na talaga sila. Pero hindi talaga. Hindi ganap na nagtiwala sa ating Panginoong Hesus. Tumalikod lang. Nag-stay pa rin doon. Hindi siya tumungo or tumawag sa ating Panginoong Diyos para sa kanyang kaligtasan. So, nananatili siya sa kanyang pag-ibig sa mundo at yung pagsisikap niya sa pamamagitan ng kanyang sarili. So, yung iba ginagamit ito para sabihin na, tignan mo, nawawala yung kaligtasan. Naririnig natin yan. Tingnan mo, nawawala yung kaligtasan. Sinabi dito, naranasan nga niya. Baka na-baptize pa nga ito. Sabihin, na-baptize ng Holy Spirit. But hindi ito nagtuturo na nawawala ang kaligtasan. It just shows na hindi talaga sila tunay na mananampalataya. Sa umpisa pa lamang, nasubok, dumaan sa apoy, pero hindi talaga mananampalataya. Parang mananampalataya. So ang tunay na mananampalataya ay magpapatuloy hanggang sa huli. Ito yung may elemento ng pananalig. Pagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi ka titigil lamang dun sa kalagayan mo, pero tutungo ka sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ito nagtuturo na nawawala ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay biyayang kaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi mo ito kinita, hindi mo ito pinagpaguran. Biyaya ito ng Panginoon sa iyo at hindi ito nawawala. Ang totoong mananampalataya, hindi nagsisikap siya hanggang sa huli, pero hindi niya nalalaman na yung pagsisikap niyang yon is biyaya rin ng ating Panginoong Hesukristo. Naniniwala tayo sa perseverance of the saints na hindi ibibigay ng Panginoong Hesukristo o hindi ibibigay ng ating Panginoong Diyos yung bagay na yan at tapos mawawala mo lamang. He who endures to the end will be saved. But yung pag-i-endure na yon is biyaya pa rin ng ating Panginoong Diyos. Dumako tayo sa ikalawang bahagi ng ating yung kung merong huwad na pananampalataya, tignan naman natin ngayon yung saving faith. Ang pananampalatayang nagliligtas. Pero bago yan, nais ko munang linawin na we are not saved by our faith. Ako ba natin? We are not saved by our faith. The object of our faith is the one that saves us. At sino yon? Ito ang ating Panginoong Hesukristo, the righteous one. Dito mo ilagak yung pananampalataya mo. Yung saving faith is directed to the object of the one who saves us. At ito yung ating Panginoong Hesukristo. So yung paglilinaw doon, baka mamaya kumakapit ka lang sa pananampalataya mo. Ito'y elemento lamang na nagtutungo sa iyo sa Panginoong Diyos na siyang tunay na source ng kaligtasan. Faith is indispensable. It is necessary. Kailangan to. Kaya katulad nga ng sinabi ko kanina, repentance and faith, hindi ito dapat mawala. Isa dito mawala. Wala kang totoong kaligtasan. So sa kaligtasan, hindi maaari na hindi manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi mo pwedeng sabing nagsisi ka pero hindi ka mananampalataya. It is necessary for you to be saved. At tingnan nga natin, merong tatlong legs yung
true saving faith. Ito ay yung content of, tingnan natin yung content of true saving faith, yung conviction of true saving faith, at yung confidence of true saving faith. Yung content of the true saving faith, ito yung tamang kaalaman. Kailangan meron kang tamang kaalaman kung sasabihin mong meron kang pananampalataya. An element of knowledge. Meron kang kaalaman patungkol dun sa bagay na pinapanampalatayanan mo. Alangan namang nananampalataya ka lang. Sabihin mo, nananampalataya ako, I believe. Ganda ng pagkakasabi mo, I believe. Pero, kanino? Yan ang tanong. Baka sa sarili mo, nananampalataya ka. So, an element of knowledge, meron pinapatungkulan yung tamang kaalaman patungkol sa true saving faith. So this is the intellectual aspect of our faith. Kailangan, hindi ka nananampalataya, hindi mo alam. Basta na lang nananampalataya ka. Merong intellectual aspect of our faith. If knowledge is not based on truth, it is superstition. So anong mga superstition nung nalalaman natin ngayon? Yung iba sasabihin, di ba sa atin, uso yung huwag kang magwalis sa gabi. Lalabas yung swerte, mamalasing ka, maghihirap ka. Ayaw na. Yung iba naman, sumunod, di nagwalis. So naipon yung mikrobyo siguro sa bahay, lalo silang minalas, nagkasakit. O yung iba naman naniwala, bili tayo ng vacuum. Mag-vacuum tayo kasi bawal magwalis. Sabihin siguro ng iba, nag-vacuum, napagastos naman sa kuryente. So mali, hindi, superstition. Hindi ito yung tamang basihan ng pananampalataya. Kung walang basihan yung pananampalataya mo, it's a superstition lamang. So kailangan ng sapat na kaalaman, di ba? May basihan ba 'yon? Wala. Siguro nagkataon lang, siguro minsan, but hindi 'yun basihan or hindi 'yun yung katotohanan. Kailangan ng sapat na kaalaman upang maibigay natin ang ating tiwala sa ating sinasampalatayanan. Kailangan alam mo yung sinasampalatayanan mo. So, halimbawa, ikaw ay nagkasakit, meron kang mga iniinda sa iyong katawan at kailangan mong magpa-doktor or magpa-opera. Magpapa-opera ka lang ba kung kani-kanino lamang? Di ba hindi? Hindi tayo magpapa-opera sa sa veterinaryo or mga albularyo lang diyan sa tabi-tabi. Kahit nga magpabunot man lang ng ngipin, nakakatakot, di ba? Na magtiwala ka sa ibang tao lang na hindi mo naman pinagtitiwalaan talaga na siya talaga'y nakapasa sa pagiging dentista or sa pagdodoktor. So, kailangan mo na alam mo na doktor talaga yung mag-oopera sa iyo para meron kang confidence na sige, gagaling ako. Huwag mong ibigay, di ba? Kung gagawin mo yun, para mong nanampalataya ka na walang blinded faith sa isang bagay, di ba? So, yung pananampalataya ng isang totoo is hindi blinded. Our faith is not blind. You cannot put your faith in whom you do not know. It must be founded in the right knowledge. May tamang kaalaman. You won't be saved by believing false kind of Jesus. Kung si Jesus ang pinapanampalatayanan mo, kailangan meron kang right knowledge kung sino yung Jesus na nananampalataya ka doon. Kasi maraming fake Jesus din ngayon. Di ba? Alam natin yung iba, yung fake Jesus nila, yung Jesus na nasa cross pa, yung Jesus na mabait lang, mapagmahal lang, pero hindi marunong magalit. Ganon. Yung baby Jesus, ganon lang, ang cute-cute. Pero hindi yun yung tinuro sa atin, yung mga narinig natin ng mga nakaraang mga lessons, di ba? Ipinahayag sa atin yung karapatan ng Diyos, yung katangian ng Diyos, di ba? Pinahayag doon. At itinuro sa atin din kung sino si Jesus. Yung totoong Jesus na nasa Biblia. So, kailangan manampalataya ka sa totoong Jesucristo, hindi yung false kind of Jesus na nananampalataya yung marami ngayon. So, you must believe the true one, the Lord and the God in the flesh. Kailangan mo rin malaman na si Jesus,
ay Diyos at siya rin ay tao. Diyos na nagkatawang tao, namatay. Kailangan mong malaman yun. Namatay siya pero siya'y nabuhay din ulit. Yun yung mga mahahalagang bagay na malaman natin upang magkaroon tayo ng totoong pananampalataya. Kailangan ng pangangaral. Kaya nga, mahalaga yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Minamalit siguro natin. Okay, tradisyon na lang natin na makinig every Lord's Day or every fellowship. Pero napakahalaga nung ministeryo ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon, ng mga preacher na ginagamit niya upang makapakinig yung mga makasalanan at sila'y maligtas. Napakahalaga nun. Do not underestimate yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Kailangang may pahayag ng isang preacher na sa mga tao na sila ay makasalanan at kailangan silang maligtas. So, hindi mo rin kailangan na graduate theologian ka para or Bible scholar ka para malaman itong mga to. Basic knowledge. At naririnig natin ito dapat sa pagpapahayag ng isang nagpapahayag ng ebanghelyo ng isang preacher. So kung nawawala ito, hindi niya nagagampanan yung kanyang totoong mandate to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. So nakakalungkot na nakikita natin ito sa ating paligid na nagpapahayag lamang, kino-comfort lamang yung mga soul ng mga taong nakikinig. Pero hindi naman ipinapahayag yung buong katotohanan ng tao ay makasalanan. Bakit? Bakit kaya? Siguro ayaw nilang itaboy yung kanilang mga miyembro. Siguro, alam naman natin na hindi ito pamilya, hindi ito popular na message yung pagpapayag ng kasalanan. Tayo dito, ilan lang tayo dito nakikinig, di ba? Mangilan-ngilan lang tayo dito. Pero kailangan may pahayag pa rin yung totoong ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. This is essential doctrine of Christianity, yung pagpapahayag ng kasalanan. Pagtawag sa mga kasalanan na siya'y magsisi at manampalataya sa ating Panginoong Hesus. At pag hindi ito na ipahayag, tunay na nagkulang ang isang preacher sa kanyang pagpapahayag o sa kanyang gawain o sa kanyang tinanggap na gawain. So wag nawa na mangyari sa atin ito. Nawa ito yung pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo at yung mga apostol. Clear mandate sa kanila. Yun yung napakahalaga, yung pagpapahayag ng ebanghelyo. Nawa ito yung mangyari sa fellowship na ito. Kailangan ang tamang kaalaman sa ebanghelyo. So kung isang preacher na hindi niya ipinapahayag ito, parang kino-comfort lang niya. Parang siya na rin yung naghahatid. Hindi pala tunay na mananampalataya. Parang mananampalataya, kino-comfort niya, karnal ka lang, pero Christian ka. Yung pala hindi totoo yung pananampalatayang pinanghahawakan niya, kino-comfort niya lang yung tao. Parang siya na rin yung naghahatid sa pintuan ng impyerno sa taong yun. So kailangan ng tamang kaalaman at tamang pagpapahayag ng ebanghelyo. Ikalawa, conviction. Kung kanina merong kaalaman, content, ngayon naman merong conviction or tamang pagsang-ayon sa kaalaman na iyong narinig. Narinig mo nga yung kaalaman, tumigil lang yun sa iyong ulo. Hindi mo naman ito sinang-ayunan. Anong pakinabang mo? So, merong element of persuasion or yung pagsang-ayon sa katotohanan na iyong narinig. Para masabi nating totoong pananampalataya meron ka, nalaman mo, pero kailangan mo rin itong paniwalaan. Meron kang pagsang-ayon doon sa kaalaman na iyong narinig. So there must be a conviction that the content of faith is true. Yung narinig mo lang pero hindi mo pinanampalatayan, anong pakinabang? Sumang-ayon ka sa kaalaman o sa katotohanan na nalaman mo, it is an agreement to the knowledge na iyong narinig. Sumang-ayon ka sa katotohanan patungkol kay Kristo, di ba? Patungkol kay Kristo, patungkol sa Diyos, sa kalagayan mo, sa paraan ng pagliligtas ng Diyos. Narinig mo ang lahat ng to.
Pero kung hindi mo naman pinaniwalaan itong katotohanan na to, anong pakinabang mo? So hindi ito dahil sa sa terms mo, kundi sa terms ng Panginoon, yung kaligtasan. Hindi sa iyo. How can you agree? How can you have faith if you do not agree to the truth that you've heard? So, si Paul pinahayag niya ito sa 2 Timothy chapter 1 verse 12. 2 Timothy chapter 1 verse 12, basahin natin. Ipinahayag niya, i-confess niya. I-confess niya hindi lang siya naniwala, pero ipinahayag niya, na-convince siya. He's persuaded, he's convinced sa kanyang narinig na katotohanan patungkol sa Diyos. Sabi niya rito, 2 Timothy chapter 1 verse 12, at dahil din dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito. Gayunmay, hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan. Kilala niya. At lubos na naniniwalang may ingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Di ba? Hindi lang siya naniwala, ay nalaman yung kaalaman, pero naniwala siya dun sa kaalaman na yon. It is also an intellectual affirmation that Christ is God in the flesh. Di ba? Dapat nating malaman yung mga bagay na yon. So kumbinsido siya, kumbinsido ka na ang nalaman mo patungkol kay Kristo ay tama. That's saving faith. May knowledge at merong conviction dun sa narinig mong katotohanan. Pero tumitigil ba doon yung tamang or totoong pananampalataya? Tignan natin yung ikatlo. Kailangan, 3 legs to eh. 3 legs of true saving faith. Pag yung isang bangko may tatlong paa, mawala doon yung isa, tumba. 'Di ba? Hindi pwedeng dalawa lang. So, kung nalaman mo, meron kang knowledge at meron ka ring conviction patungkol doon sa narinig mo, yung pangatlo kailangan din. Mahalagang bahagi. Confidence. Meron kang pananalig. Ito na yung element of trust. So knowing and believing the content of the Christian faith is not enough. Knowing and believing is not enough. The gospel is the source of our confidence. Dapat may pananalig tayo dito. May element of trust. Dahil nalaman mo ang katotohanan at kumbinsido ka na ito ay totoo, manalig ka at tumawag sa Panginoong Diyos. Tumawag ka kay Kristo para sa iyong kaligtasan. Hindi ka, katulad ng sinabi ko kanina ulit, hindi ka titigil lamang dun. Tutungo ka sa ating Panginoong Hesukristo. Tatawag ka sa ating Panginoong Hesukristo para ikaw ay maligtas. Call upon the name of the Lord and you will be saved. Hindi maaari na pagkatapos mong malaman ang katotohanan at naniniwala ka na ito'y totoo, pero anong gagawin mo? Magsisikap ka pa rin na maligtas ka sa pamamagitan ng iyong sarili? Hindi. Hindi ito tamang pananampalataya. So yun yung ikatlong bahagi ng ikatlong legs ng tunay na pananampalataya. At tignan natin ulit yung tatlong yon. Meron kang kaalaman, proper knowledge, yung content ng tamang pananampalataya. Meron kang conviction na ito ay totoo. Pero hindi ka tumigil doon. Meron kang pananalig. At ito yung tunay na nagliligtas na pananampalataya. So sana nakita natin yung dalawang bahaging yun, yung huwad na pananampalataya at yung totoong pananampalataya or true saving faith. So, nalaman natin ng pagsisisi at pananampalataya ay mahalaga sa kaligtasan. It is essential para tayo'y maligtas. Hindi maaari na nagsisisi ka, pero hindi ka nananampalataya. Hindi rin maaari na sabihin mong nananampalataya ka, pero hindi ka rin naman nagsisisi sa iyong kasalanan. So to qualify of having true saving response, you must have both of this. Repentance towards God and faith in our Lord
Jesus Christ. So yan yung ating binasang teksto. Repentance towards God and faith in our Lord Jesus Christ. So anong mga lesson na makukuha natin dito sa pag-aaral na to? So kailangan nating mag-ingat dahil meron palang hindi totoong pananampalataya. Mukhang totoo talaga. Mukhang totoo, di ba? Narinig natin. Mukhang totoo talaga pero hindi pala totoo. So sa mga kaibigan natin, sa mga mananampalataya, matapos nating marinig ang saving response to Jesus Christ, ito yung pag-aaral natin since last week, repentance and faith. Suriin natin ang ating mga sarili in the light of the truth na ating narinig. Siyasatin ninyo, sabi ng kasulatan, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Anong pagpapala ang natamo ng isang tunay na pananampalataya dito sa narinig nating pag-aaral itong magang to? So kung ating susuriin ang ating mga narinig, it seems that there is a slight difference between saving faith and non-saving faith. Diba? Nakakapeke. Sa panlabas, hindi madali na manotice, diba? Dahil it seems real ang isang counterfeit. Totoo yan. Nararanasan natin yan. Kaya parang mahirap na i-distinguish kung alin ang totoo at alin ang hindi. So, dahil sa ating pagkakasala, dahil sa ating hindi pananampalataya, sa ating unbelief, tayo bilang makasalanan ay napakahirap manampalataya. Napakahirap nga ba? Imposible pala. Imposibleng manampalataya sa Diyos. Kung ang isang tao hindi kikilusan ng ating Panginoong Diyos, imposibleng manampalataya ang isang tulad mo at tulad ko na makasalanan. Tandaan natin, hindi natural o hindi likas sa atin bilang makasalanan ang magkaroon ng pagsisisi at pananampalataya sa Diyos. Sabi ng iba, sila daw yung nagsisi. Eh di sila nagligtas ng sarili nila. Dahil daw sa kanilang pananampalataya, naligtas sila. Pero hindi nila nalalaman yung pagkilos ng Panginoon na yung pagsisisi at pananampalataya ay biyayang kaloob ng ating Panginoong Diyos. Repentance and faith is not innate in us. It is a gift from God. Ito'y biyaya na mula sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos. Ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, sa Kanyang biyaya, ay pinagkaloob niya ang pagsisisi at pananampalataya sa iyo. Sa iyo bilang nag-aari bilang mananampalataya. Ito'y biyaya mula sa Kanya. Hindi ito galing sa iyo. So sana naging malinaw sa atin yun. Ito yung pinapayag ng Ephesians 2, chapter 8 to 9, di ba? Hindi kayang palitan ng isang makasalanan na tao yung kanyang puso, yung kanyang pusong bato ng pusong laman. Ang Diyos ang gumagawa nito. Ginagawa ng Diyos yan, yung pagpapalit sa isang pusong bato bilang pusong laman. Ang Diyos ang gumagawa nito sa iyo. Kung ito ang kalagayan ng isang taong iniligtas ng Diyos, do you think, sa tingin mo ba, magpapatuloy siya sa pagkakasala? Oo, nagkakasala ang isang mananampalataya. Pero sa tingin mo, ang totoong mananampalataya magpapatuloy sa pagiging makasalanan at patuloy na pagsalungat, rebellion against God? Hindi maaari, di ba? Dahil ang iniligtas ng Diyos, magkasala man, ngunit hindi magpapatuloy sa kasalanan. Magsisisi siya at babalik sa Panginoon na naisin ang buhay na may kabanalan dahil sa pag-ibig niya na nagligtas sa Kanya. So sana totoo ito sa bawat nag-aaring mananampalataya. At sa mga kaibigan naman natin na hindi pa mananampalataya, your unbelief ay hindi simpleng kahinaan lamang. Ito ay isang malagim na krimen sa harap ng Diyos. Hindi ito simpleng mo lang, ay mahina kasi ako sa ganitong bagay. Hindi. Ito'y malagim. Malagim na krimen sa paningin ng Diyos. Mapalad ka, kaibigan, dahil ang Diyos ay mahabagin at hindi pa niya iginagawad sa iyo ang nararapat na kaparasahan
ng iyong pagkakasala at yung hindi mo pananampalataya, yung unbelief mo sa Kanya. Inilalarawan ng Biblia ang hindi pananampalataya bilang pag-ibig sa kasalanan, katigasan ng kalooban, katigasan ng puso at lantarang pagsalungat sa Diyos. Ito yung pagsasalarawan ng isang kasalanan, hindi nananampalataya. So anong mangyayari sa iyo? Anong mangyayari sa iyo, kaibigan, kung magpapatuloy ka sa kalagayang ito o kalagayan mong ito? So ngayon pa lamang, sinasabi ng Biblia sa Matthew 3 verse 10, ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti, ang bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy. So ito yung kalagayan mo. Ito ang sasapitin mo kung magpapatuloy ka sa pagsalungat sa Diyos. Sinasabi mo na napakahirap naman ng requirement. Parang totoo, pero kailangan pala meron lahat nun. Yung mga elements na nabanggit, napakahirap naman. Sinasabi ito ng karamihan. Napakahirap ng requirement ng Diyos. Napakataas. Perfectionist. Tama ka, kaibigan. Mahirap kung sa iyong sariling kakayahan. Ang Diyos ay banal and He requires perfect obedience and righteousness. Hindi mo ito magagawa sa iyong sariling kakayahan. Sabi nga, di ba? With man, it is impossible, but with God, nothing is impossible. Para sa iyo, mahirap. Pero sinasabi natin, pinaproclaim natin na ang Diyos ang nagliligtas, hindi yung sarili mo ang nagliligtas. So, ang hindi mo kayang gawin, ginawa na ng ating Panginoong Hesukristo. Sinunod niya ang kautusan perfectly at namuhay perfectly. Perfect righteousness ang ipinamuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Katulad ng binasa kanina dun sa kasulatan, tinupad niya yung kautusan ng ating Panginoong Diyos, di ba? At hindi niya ibababa yung standard niya. He will not lower His standard. Yun yung standard na itinalaga ng Panginoong Diyos at ito'y tinupad ng ating Panginoong Hesukristo. Tumawag ka sa Diyos, kaibigan, magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya kay Kristo lamang, sapagkat ang Kanyang dugo ang naging kabayaran ng iyong kasalanan at katuwiran niya yung ihaharap mo sa Diyos. Yung katuwiran niya, hindi yung katuwiran mo na filthy rag sa paningin ng Diyos. Ito yung magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya lumapit ka, tumawag ka sa Panginoong Hesus. Huwag kang manatili sa kaalaman at sa paniniwala na ito'y totoo, yung pananampalataya mo. Pagkos tumungo ka sa ating Panginoong Diyos, siya ay mabiyaya. Tumawag ka sa Kanya at hindi Kanya itataboy. Ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa pagpapahayag ng iyong salita. Nawa naging malinaw ito sa lahat ng mga nakarinig at maging pagpapala nawa ito sa mga pananampalataya mo, sa mga tao mo, Diyos, at maging wake-up call sa mga taong nag-aari ng may pananampalataya pero hindi pala peking pananampalataya or yung counterfeit na pananampalataya. Nawa, O Diyos, bigyan mo ng bunga ang pangangaral na ito. Salamat po, Panginoon. Ito po aming sinasamot, dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.